Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promotor ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan na kaliban na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon sa Kristo sa pamahalaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 1, talata 22, ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 5. Ito po ang mensahe. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hihiwalay sa akin. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 2. Ito po ang mensahe. Ang tumanggap sa utos ko at tumupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Kung hindi lamang ang inyong sarili, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 3, talatang 9. Ito po ang mensahe. At lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 13, talatang 16. Ito po ang mensahe. At wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Yan. At muli, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Kayo din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Santa Maria. At ang ngayon din sa banal na Espiritu Santo. Ngayon naman po ay aking ipaliliwanag sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na gabay ng Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo sa pamahalaan. Kaya, nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa mga kapamahalaan na o sa lahat ng pamahalaan mula dito sa bansang Pilipinas na ang lahat ay dapat ay pailalim sa Panginoon sa Kristo bilang itinalaga niya para siyang maghari sa lahat sa pananampalataya sa Kanya. So ang bawat bansa ay pinagbubuklod ng Panginoong Jesucristo para sa Panginoon Diyos na pagharian niya ito. So nais ng Panginoon Diyos na pagharian ng Panginoong Jesucristo ang bawat mga kapamahalaan para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So dapat lahat tayo pailalim sa Panginoong Jesucristo, yung lahat ng mga kapamahalaan. Sapagkat darating yung takdang panahon na lubusan na ipakikita ang pagpapailalim ng lahat sa Panginoong Yesu Kristo. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya yung bawat mga kapamahalaan ay pailalim sa ating banal na Panginoong Yesu Kristo. Ang Panginoong Yesu Kristo ang itinalaga para mamuno para sa lahat. At kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ang bawat isa
bawat kapamahalaan, bawat mga bansa ay walang magagawa kung hindi tayo ilalim sa Kanya. Ang hiwalay at hindi makapamunga ay parusahan. So yan. Kaya tayo dapat ay nasa ilalim ng Panginoon Kristo, ang bawat kapamahalaan, ang bawat isa upang tayo makapamunga pagdating ng takdang panahon ng kanyang hanggang sa pagdating ng takdang panahon ng kanyang pag-uupo. Ngayon, nais ang banal na Panginoon Kristo na sundin natin siya o ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo sundin natin siya simula doon sa kanyang inihayag upang tayo ay magabayan. Yung mga kapamalan, kayo mga namamahala dyan, kayo ay magabayan ng banal na Panginoon Kristo. At sundin ninyo yung mabuting balita bilang pananampalataya sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Kayo mga nasa pagmamahal, magkaroon kayo ng pananampalataya at sundin nyo ang kalooban ng Panginoon Kristo. Sa gayon, makapamamahala kayo ng lubos sa inyong mandato bilang tagapamahala at ikinalaga dyan. Hindi lamang yon. Yung pamahalaan na yan ay may pamamahalaan nyo na yung mga mandato ninyo ay may gabay ng Panginoon. At kayo bilang mga namamahala na nagabay na ay may papamahalan nyo ng lubos yan sa pamamagitan ng gabay ng banal na Panginoon Kristo. Na dapat kayo mamahala ng matuwid. Kayo ay may pagmamahal sa inyong puso at mamahala kayo ng matuwid. Magpairal kayo ng lubos ng mabuti at tugunin nyo sundin ninyo ang kalooban ng Panginoon Diyos para kayo ay makapamahala ng lubos at pagmalasakit kayo sa inyong kapwa. Pagmalasakitan nyo sapagkat kung kayo kinakailangan kayo ay magpakumbaba at pagmalasakitan nyo ang inyong kapwa at magkaroon kayo ng puso. So sa ngayon ay sa pagmamalasakit nyo sa kapwa makapamamahala kayo ng lubos. May pamamahala ninyo ang mandato ng pamahalaan bilang nagsiservisyo at naglilingkod sa mamamayan, hindi boss lang. Hindi bilang naglilingkod bilang boss lang, bilang nagmamataas sa mamamayan. Kundi kayo ay magpakumbaba. Gamitin ninyo ang pamahalaan na yan sa paglilingkod sa tao. Hindi para sa inyong sarili. Hindi para sa isang pansarili ninyong pamamahala, para sa hindi patas na pamamahala para sa lalo-lalo na sa loob ng pamahalaan. So kayo maging magmalasakit kayo sa inyong kapwa, sa inyong pamamahala at sa inyong loob ng pamahalaan. Kayo ay magmahalan sa isa't isa sa loob ng pamahalaan upang kayo makapamahala ng lubos sa gabay ng Panginoong Jesucristo bilang buklod na mga lingkod ng Diyos sa pamahalaan. So dapat kayo ay buklod dyan, mamahala kayo ng lubos sa ating mamamayan, kayo mga nasa pamahalaan. So dapat ganyan kayo mamamahala, mapagpakumbaba, matuwid, naglilingkod sa kapwa, hindi lamang yung pamahalaan kundi bilang sa sarili ninyo. Bilang sa sarili ninyo na nanampalataya sa Panginoon Diyos, lalong-lalo na bilang ipapamahala ninyo yung mandato ng pamahalaan. At yung mandatong yan, dapat may gabay yan bilang ipinamamahala nyo ng ating Panginoon Diyos at hindi ito lumilihis sa mabuting pamamahala. Yan. At ito ay nakapaglilingkod ng maayos kung mayroong gabay ng Panginoong Jesucristo. Yan. At palaging huwag kaligtaan na paggawa nga ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Yan ang palaging gagawin ng ating pamahalaan. Walang lubos-lubos na paglilingkod na mabuti at pagtulong sa kapwa. Yan. At syempre, mananampalataya ng lubos para magampanan ang inyong mga tungkulin at hindi kayo umabuso sa inyong mga tungkulin anuman ang inyong kinapapaloobang opisina sa pamahalaan na yan. At kayo mabuklod sa paglilingkod nyo upang hindi mabawasan ang lakas ng paglilingkod ng pamahalaan. Ika nga, kapag ang pamahalaan na yan ay naglalaban-laban, madali kayo magagapi ng mga kalaban. So sa demonyo pa lamang, kung paano nakilukurap ang pamahalaan, magulo na agad yung pamahalaan, di ba? So, mahirap yun. Kaya yung mga demonyo kumukurap ng pamahalaan, yan ang problema. So, iwasan na kayo ay mahikayat ng demonyo upang hindi maging mabuti ang inyong relasyon ng bawat mga empleyado
bawat nanunungkulan at mga lingkod ng pamahalaan. Dapat magkaroon kayo ng strong relationship to serve the people. Pero kung nag-aaway-away kayo, mahina ang pamahalaan na yan. Kapag kayo nag-aaway-away, madali siyang ibubugo. So, never be tended by demon pag away-away kayo dyan. So, be strong. Magtulungan kayo para sa isang mabuting pamamahala. Ngayon, kung ano man ang inyong mga political ambition, kung yan ay mayroon kayong ganyan, so daanin nyo sa eleksyon. Hindi sa pangigipit ng bawat mga kawani, bawat mga lingkod ng pamahalaan. So dapat ay bigyan laya ang paglilingkod ng bawat isa at doon maipapakita kung ikaw ay tapat na lingkod, ikaw ay mapagkakatiwalaan na lingkod. Maliit o malaki man, ang iyong gampanin sa pamahalaan, mapagkakatiwalaan. So huwag ipitiin ang bawat pamamahala, kundi magtulungan kayo sa bawat isa upang maipakita niya at magawa niya ang kanyang paglilingkod bilang nagagabayan ng ating banal na Panginoon. Yan. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita o ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, sa paggabay ng mabuting balita mula sa ating paglilingkod at paggabay ng mabuting balita dito sa Bible Life Promotion ng paglilingkod natin upang magabayan ang pamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Yan, at gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan para kayo magabayan. At muli, sana ay nagabayan kayo para sa inyong kaligtasang spiritual kung paano kayo mamamahala at mamumuhay bilang mananampalataya sa banal na Panginoon Diyos at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At muli, tayo dumadalangin ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro na magabayan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. At maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan at kayo ay sumunod sa mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At doon sa mga iba't ibang reliyon, tayo ay maliwanagan kayo at mag-unawan tayo ng ating mga paniniwala at hindi tayo nauwi sa karahasan at mula sa sigalutan at hindi pag-uunawaan na nagkakaroon ng mga digmaan. Bagkus, humihira ng kapayapaan, pagtutulungan, pagkakaisa mula sa gabay sa bawat individual, pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisang mga bansa. Sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria at kayo ay patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At muli, tayo ay nananampalataya ng paggabay ng banal na Santa Maria. Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu, banal na Santa Maria, nagabayan tayo patuloy na kaliwanagan sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. At kayo ay bubuklod sa pananampalataya. Sa bawat kapamala, maliwanagan kayo at ng banal na Santa Maria at mabuting balita at inyong tugunin ang inyong pamamahala. Mamahala kayo ng mabuti. Tugunin nyo ang karapatan tao, mamahala kayo ng patas na hustisya. Sa gayon, makikinabang ang bawat inyo nasasakupan. Makikinabang ang bawat inyo nasasakupan sa inyong mabuting pamamahala, pagpapayar ng karapatan ng tao at patas na hustisya. Yan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Sana kayo ay naliwanagan ng mabuting balita at ng gabay ng ating banal Santa Maria at kayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. At yan na yan.